Dadako na po tayo sa ating pag-aaral, pagkikinig ng banal salita ng ating pinakamalapay ni Jesus. Ay minamahal bilang pagbibigay galang po sa banal salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Akin po hinihiling, minamahal tayo muna po ipanandalian po tumayo. Minamahal at narito po, akin na binibigay po magkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Orlando. Magandang hapon po mga minamahal. Kindly, magsimula po tayo sa panalangin. Manalangin po muna tayo. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon, kami po yung nagpupuri. Nagpapasalamat po kami, malapang binigyan mo kami ng dakilat, gintong pagkakataon, na mamapurihan ka, mapasalamatan ka, dakilang Diyos. Salamat sa pakilim mo sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sinama mo kami sa aming pagsamba, O Diyos. At minsan pa kami po yung dumadalangin na pagpalain mo po ang iyong mga salita. Patuloy po kayo, Panginoon, halala na kumilos sa aming buhay, Panginoon. At tulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig ng mga salita, kundi maging tagatupad, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo, Panginoon. Higit sa lahat, mga bisita namin, buksan mong kalma puso, mga pangunawa. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos habang inihanda po natin ating mga pambungad na talata dito sa Mateo 21, talatang 28 hanggang 31. Maminamahal, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating Diyos na pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nagpapaabot po tayo ng patuloy na pag-alala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At gayon din sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga minamahal na sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, nagpapaabot po tayo ng pagbati. Magandang hapon sa kanila. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga kapatiran natin narito ngayon, sa ating mga minamahal na mga kapatiran na patuloy, mga minamahal na nag-aantabay sa ating pong banalagawain, puri pong ating dakilang Diyos. Amen. Minsan pa minamahal, tayo po ay pumalakpak ng malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Kaya hindi buksan po natin ang ating Biblia dito sa Mateo 21, talatang 28 hanggang 31. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 21, ang talata po'y 28 hanggang 31. Datapwat ano sa akala ninyo, isang taong may 2 anak, at lumapit siya sa una at sinabi, Anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya at sinabi, Ayaw ko. Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya'y lumapit sa ikalawa, at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paroroon at hindi naparoon. 31. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Minamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po nating obedience. Pagsunod. Alam niyo, minamahal, sa kapal po ng banal na kasulatan, nakita niyo yung kapal ng Biblia. Sa kapal po ng banal na kasulatan, isa lang po ang mensahe, minamahal, na inihatid sa atin ng banal na kasulatan. Isa lamang po ang mensahe ng Biblia, minamahal. Napakakapal, napakaraming istorya, napakaraming mga talinghaga, napakaraming mga kwento.
Pero isa lang ang inihatid po, maminamahal ng banal na kasulatan, bakit ibinigay sa atin. Ang inihatid nito, maminamahal, ay ang pagsunod. Obedience. Amen. Kaya nakasulat sa Biblia, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod natin, maminamahal, ay higit pa sa mga handog, higit pa sa mga sakripisyo. Mga minamahal, dito po sa Biblia, kung matutunghayan nyo, mga minamahal, ang mga unang mananampalataya na naglingkod sa atin. Ang unang mga mananampalataya na naglingkod sa atin, ito pong mga Israelita, mga minamahal, mula sa Egypt. Lumabas sila, mga minamahal, sa Egypt, papuntang Kanaan. Alam niyo pa, mga minamahal, na sa dami po ng mga lumabas na mga mananampalataya from Egypt to Kanaan, na ang Kanaan yan po ang Israel ngayon, maminamahal. From Egypt to Kanaan, maminamahal, 3 million po sila. 3 million. 3 million po ang naglakbay, maminamahal, lumabas sa ito. From Egypt to Kanaan, maminamahal, 3 million sila. Pero ang nakalulungkot po, mga minamahal, ang nakarating lang sa lupang pangako, maminamahal, na simbolo po ng langit, simbolo ng rapture. Dalawa lang po ang nakarating, maminamahal, sa tinatawag na the land of promise. Ito po si Caleb at si Joshua. At yung pong si Moses, maminamahal, na namumuno sa kanila, si Moses, na dapat gagabay sa kanila hanggang sila'y makarating sa Kanaan, pati siya hindi nakarating. Hindi siya nakarating, maminamahal, sapagkat hindi niya nakayanan, maminamahal, ang katigasan ng ulo ng mga Israelita. Mayat maya, maminamahal, sumusuway. Mayat maya, maminamahal, talagang ginagalit po si Moses. Kasi sobrang galit ni Moses, maminamahal, nampas niya yung bato na sinabi sa kanya ng Diyos, sa batong yan, magpapalabas ako ng tubig para makainom kayo. Ang ginawa niya, hinampas niya. Imbis na magsalita lang siya sa bato, hinampas niya, maminamahal, dahil sa galit niya sa mga Israelita. Nagpalabas nga ng tubig ang ating Malapanon, pero nagalit ang ating Malapanon kay Moses mismo, hindi siya nakarating sa Kanaan. Imagine, maminamahal, 3 million. 3 million, maminamahal, pero 2 lang nakarating sa Kanaan because of disobedience. Kaya nga, tayo po, maminamahal, tayo pong mga mananampalataya ngayon, maminamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na wala ng pinakamalagang bahagi sa buhay natin, mga minamahal, kundi ang paglilingkod sa Diyos. Ang maligtas, ang magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ng isang mangangaral, only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Lahat ng bagay dito sa lupa, pati ang ating isang buhay, mawawala. Ngunit, ang mananatili, mga minamahal sa atin, ay ang ginawa lang natin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Bakit, mga minamahal, ang mga Israelita, 2 lang nakarating sa Kanaan? Kasi habang naglalakbay po sila, mga minamahal, may mga nadaanan silang mga bansa na maganda ang buhay. May nadaanan silang mga bayan, mga minamahal, na mga progressive, masagana. Hindi katulad nila, mga minamahal, talagang ang kanilang sitwasyon ay naglalakbay, pagkain lang ang dala nila, tsaka yung kanilang damit. Samantalang yung mga bayan, mga bansa na kalang nadaanan, napakaganda ng mga bahay, napakaganda ng kabuhayan, napakalaki ng mga negosyo, kumikita ng limpak-limpak na salapi. Kaya habang naglalakbay sila, marami mga Kristiyano na inganyo doon sa mga bayan na kalang nadaanan. Yung iba, maminamahal, doon na tumira. May nadaanan silang bansa, ang mga ibang Kristiyano, lumipat doon sa bansa na yun, nag-migrate na doon, maminamahal. Hindi na sila nagpakilalang Israelita. Hanggang may nadaanan naman silang bayan, nag-migrate na naman yung iba, maminamahal. Kaya paunti ng paunti, ang 3 million na naglalakbay. Pero
Dahil sinubay nilang utos ng Malapanginoon, hindi rin sila nagtagal sa mga bansa na yon, sa mga bayan na yon, nangamatay sila, mga minamahal. At ang nakarating lang sa tinatawag na Kanaan ay si Caleb at si Joshua, mga minamahal, at yung pong mga ipinanganak na doon sa ilang. From 19 years old pababa, doon na ipinanganak sa ilang, mga minamahal. Pero yung mga lumabas mismo doon sa Egypt, 3 million, mga minamahal, silang lahat ay nangalipol, silang lahat ay nangamatay because of disobedience. Amen. Ito po, mga minamahal, na mga nakasulat dito, mga minamahal, sinabi ng Biblia sa 1 Corinto 10, talatang 11, ang mga bagay na ito ay nakasulat para maging aral sa atin. Ang mga bagay na nakasulat dito para gawin nating pinakalimbawa, na maging lesson. Nasabi ko, dahil sa kanilang pagsuway, mga minamahal, hindi sila nakarating sa Kanaan. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal, bilang tayo po yung mga mananampalataya, dapat isipin po natin palagi, mga minamahal, para hindi ka mawala sa ating mahal na Panginoon, para higit mong bigyan ng importansya ang paglilingkod sa Diyos, isipin mo palagi, mga minamahal, na naglalakbay lang tayo sa mundo. Hindi tayo taga rito. Only one life will soon be passed. But only what done for Christ will last. Lahat ng bagay na ginawa natin, pati ang ating kaisa-isang buhay, mawawala po yan. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, maging engineer ka, attorney ka, abogado ka, maminamahal, o ano man ang naabot mong antas ng kabuhayan, sa sanlibutan ito, maminamahal, wala kang madadala, kundi yung ginawa mo para kay Kristo. Amen. Kaya dito po sa mga talatang binasa po natin, mga minamahal, nagbigay ng talinghaga ang ating mahal na Panginoon. Meron pong dalawang magkapatid. Sabi rito, mga minamahal, sinabi ng ama sa kanyang dalawang anak, unang-unang nilapitan niyang isa, sabi, pumoroon ka. Gumawa ka sa ubasan at sumagot sa kanya, ayaw ko. Ayaw ko, sabi mami na mahal, ayaw sumunod ng isang anak niya. Pero sabi rito, dadapat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. Samantalang, ang ikalawa, sabi, at siya'y lumapit sa ikalawa, gayon din ang sinabi, at sumagot siya, sinabi, Ginoo, ako'y paparoon, ngunit hindi siya naparoon. At sinabi sa kanila, alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanilang ama? Sinabi nila ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis, ang mga patutot, ang mauuna sa inyo sa kaharian ng Diyos, kaysa sa mga taong nangako na sila'y susunod, ngunit hindi sumunod. Amen. Anong ibig sabihin nito, mami na mahal? Ano pong baliwanag na kahulugan itong parables na ito? Ang tinutukoy po dito, mami na mahal na magkapatid, ito pong mga Israelita at tayo pang mga Gentiles. Tayong mga, hindi po Israelita, tayong mga Gentiles. Ang Israelita, maminamahal, sila po'y bayan ng Diyos. Sila'y nangako, maminamahal, na susunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, susunod ako, pero hindi sumunod. Samantalang ito pong, mga minamahal, ito pong sinabihan ng kanilang ama, sumunod ka. Sabi niya, ayaw ko. Pero bandang uli, nagbago isip niya, ito naman ang sumunod. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, sino ang naging matuwid sa dalawang ito? Sabi ng mahal na Panginoon, yung una. Sapagat sinabi niyang hindi siya susunod, pero siya ang sumunod. Samantalang yung ikalawa, maminamahal, sinabi niyang susunod siya, pero hindi siya sumunod. Amen. Ito po, maminamahal, ay talinghaga para sa ating mga anak ng Diyos. Tayo po, maminamahal, ang tinutukoy dito ng mga hindi anak ng Diyos dati. Ang tawag sa atin ay mga modern Israelites, mga Gentiles. Hindi tayo nangakong susunod. Wala tayong ipinangako sa mahal na Panginoon na susunod tayo sa utos ng Diyos dahil tayo po'y makasalanan. Wala tayong kinikilalang Diyos. Ang Gentiles, mga minamahal, ang ating Diyos noon ay rebulto, graven images. Hindi katulad ng mga Israelita, mga minamahal, ang Diyos ay totoo, nasa langit.
Nangako silang susunod sila. Pero hindi sila sumunod. Pero yung pangalawang kapatid na sinabing hindi susunod, sila ang sumunod sapagkat nagbago ang isip. Ibig sabihin, sa banal na kasulatan, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo po ngayon, mga minamahal mga Gentiles, bagamat hindi tayo nangako sa ating pinakamamahal na Panginoon na susunod, pero ngayon, tayo po ay sumusunod, nananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo, naglilingkod sa mahal na Panginoon Kristo, sumusunod sa kabanalan, sumusunod sa pagsamba, sumusunod sa lahat ng salita ng Diyos. Mga minamahal, tayo po ang kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Samantalang ang mga Israelita ngayon, mga minamahal, kaya nga, kung mababasa nyo ang Revelation chapter 7, verse 3 hanggang 9, ang naligtas lamang po sa mga Israelita, mga minamahal, 12,000 every tribes. Bawat lipi, 12,000. Ibig sabihin, merong limitasyon. Limitado lang ang maliligtas sa mga Israelita, 12,000 bawat lipi. 12,000 lipi sila. Kaya pumatak na 144,000 lang ang mga Israelita. Ibig sabihin, limitado. May bilang ang mga Israelita ang aakit sa langit, 144,000. Pero kung mababasa niyo Revelation chapter 7 verse 9, ang mga Gentiles, ang mga katulad po natin naglingkod sa Diyos, sabi, nakita ni Juan, ni John the Beloved, ang hindi mabilang. Hindi mabilang na mga saksi, hindi mabilang na mga mananampalataya, sila'y nakaputi ng mahabang damit, sila'y nasa piling ng ating mahal na Panginoon, sila'y galing sa iba't ibang panig ng mundo, galing sa iba't ibang bansa, iba't ibang mga bayan, mga minamahal, at sila'y nadaramtan ng malinis at maputing damit, nagmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Yan po ang tinutukoy diyan, Revelation 7 verse 9, mga mananampalatayang Gentiles, tayo yan. Hindi mga Israelita yan, tayo yan, mga minamahal. Bakit? Hindi tayo nangakong sumunod, pero tayo ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Unang-unang pagsunod ay ang pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Samantalang ang mga Israelita nangakong susunod, hindi sila sumunod sapagkat hindi sila nananampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hanggang ngayon, naghihintay sila ng Mesaya. Naghihintay pa rin sila, mga minamahal, ng tinatawag na Mesiyas. Samantalang hindi nila alam, 2,000 years ago, ipinanganak na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. God was manifest in the flesh. For without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Iyan po'y nangyari, mga minamahal, nung kapanahonan ng malapang Jesucristo 2,000 years ago. Pero saan ka, mga minamahal, yung mga ibang mga churches dyan na may mga matutulis,